Ay, magandang umaga. Ang ating pag-usapan ay itong yung bagong pangyayari patungkol dito sa kay Digong Duterte. Siguro kung ako titingin ay dapat magdasal po yung mga DDS sapagkat ay mukhang delikado, no? I'm not saying pero yung kung ang nangyari na nag-collapse si Digong Duterte sa loob ng bilangguan ay delikado na ito. This means, alam niyo naman na makasurvive siya at mahaharap niya yung pagtatakbo ng trial at bago man lamang malagutan din ang hininga si Digong ay ma-pronounce siya na not guilty. Yan ang dapat ipagdasal po ng mga TDS, mga nagmamahal kay Digong Duterte despite the fact na kinakasuhan siya ng tinatag na crime against humanity. Yung crime against humanity niya ay nagsasabi na nag-commit siya ng krimeng murder. At ang murder ay ginawa niya sa pamamagitan nitong war on drugs. So, sa totoo naman na maraming namatay. Actually nga, ang hindi lang natin malaman kung anong totoo ay kung ilan talaga ang namatay. May sinasabi na umabot po sa 30,000 mahigit ang pinatay. May sinasabi pero sa official na datos ng Philippine National Police at ng PIDEA ay mga 6,000 plus laang. So kung ganon, wala tayong eksaktong detalye. At kung walang eksaktong detalye, hindi pwede nating i-convict si Digong. Pero sa confirmation of charges na hearing na na-postpone din indefinitely or sinigem, ay nakapagpasa na po ng well-defined charges ang prosecution ng International Criminal Court. At yun nga, mga murders nga yung kanyang murders na nangyari noong panahon na vice mayor pa siya, at murders na nangyari nitong panahon na presidente na siya. So eventually natanggal yung kasong rape, wala namang rape si Digong At wala naman atang ni-rape na mga namatay sa panahon niya naging presidente siya. At ibang kaso wala, kundi tanging murder lang ata. Pero anyway, what is better, titingnan natin mamaya yan. What is now in the context of this presentation, nais kong ibibigyan diin na kamakailan lamang nagpalakabas ng utos ang International Criminal Court Pretrial Chamber na i-postpone muna na indefinitely at titingnan lang ang kalagayan ni Digong Duterte noong ang official doctor ng International Criminal Court ay nag-diagnose na si Duterte ay may sakit na failing in his cognitive capacity. Ibig sabihin ng cognitive capacity, yung meron pa ba siyang sense, malimutin na o ano. So, sa rekomendasyon ng doctor ng ICC ay tumalima ang International Criminal Court Pretrial Chamber at pinospone nila indefinitely at magkaroon pa ng bagong testing kung kaya pa ni Digong. So, but then, in the way, habang gagawin pa lang yung pag-testing, ay natanda natin na nagreklamo, umalma si Sara Duterte na pumasok daw yun sa loob ng ICC yung taga-embahada ng Pilipinas doon sa The Hague, Netherlands. At suspicious nag-raise siya ng alarma na bakit pumasok doon. Baka sasaktan nila tatay ko, parang gano'n. Ang sistema kasi sa mga nakakulong sa The Hague, Netherlands, sa mga ibang lahi o ibang citizens
ng Netherlands ay papasok lamang, pwede makialam ang tinatawag na embahada ng kung ano man bansa kung may tawag na sa mga nakakulong halimbawa na partner. Kung gusto niya, saka pa lamang pwede pumasok ang embahada. Well, in this case, pumasok embahada at may dala ko ng mga magic-magic. Yung tingin ni Saray, baka nilason nila. So, kaya nga, after that visit, ay nung kahapon, no 27, ay natagpo ang, na-collapse, unconscious. Si Digong, nasa sahig siya. Sahig, sa ilalim ng kama. So, ano bang nangyari sa kanya? Kailangan wala namang CCTV sa loob pag private na kwarto na. So, maaring na mang health niya, natumba siya, pero ang sabi ni Inday Sara, mukhang may nagtulak sa kanya. Kaya siya ganon. So, nevertheless, ay dadalhin siya ngayon, dinala na siya sa ospital. At hindi natin alam ngayon ang bagong development kung ano nangyari sa ospital. So, sa nakita na natin sa senaryo, balikan ko yung sinabi ng ICC na tigil muna at alamin natin kung matutuloy ba itong paglilitis nito kasi naging ulyanin ng ating akusado. Hindi naman pwedeng i-try yung akusado na siraulo. Hindi pwede. So, hindi kaya ang may kulang sa pag-iisip, may kulang na siya sa pag-iisip dahil nakakalimot na siya. Yan ang failure in cognitive capacity. So, kahit katumbas din po niya ng mga Alzheimer's, yung mga naulyanin, yan po nangyari. So, kung ulyanin na, pag tinanong ko ano depensa mo, hindi na siya makadepensa. So, on that theory, i-dismiss ng korte yung kaso. Pero yung action ng korte ng ICC sa sunod, magdedepende po sa kasunod na pagtesting ng mga doktor kung ano nangyari. Kung meron bang, kung kaya na ba niya sa isip niya na hindi na siya malimutin. But in the meantime, kahapon o 27 ay isinugod sa ospital si Papa Digong o Tatay Digong o kung anong tawag ng mga didi sa kanya. Isinugod sa ospital, hindi pa malaman ngayon at kinunan siya mga laboratory tests, lahat ay inundergo niya. At pag matapos niyan, tingnan natin kung anong mangyari. Sana mabuhay pa at para naman siyempre mahal siya ng mga DDS, no? Hindi naman kahit gano'n na mamamatay siyang tao sa kanya, ay tingnan mo naman ang pagmamahal sa kanya matindi. Kasi mas lalo siyang minahal ng kanyang mga tao dati nung makikita natin na matindi ang korupsyon sa panahon kay BBM. Anong klaseng presidente niyan? Hinayaan niya bilyon-bilyon kung magnakaw. Sa panahon ni Napoles, milyon-milyon lang. Pero sa panahon ni BBM, bilyon-bilyon. Yan po ang katotohanan. So ngayon, kung hindi na po siya, ulitin ko lang, kung hindi na niya kaya ang kanyang sakit na nagkakalimot-limot na siya, mapipilitan po ang International Criminal Court na i-dismiss ang kaso. Kasi hindi mo pwede i-convict ang buang. Ganun lang ako kasimple. O kung hindi man buang, yung malimutin, hindi mo pwede i-convict. Okay? So ganun ang ko natin. Ano pa ba? Shout out na lang ako kay Edgar Nacion. Dr. Toto, good morning po and have a blessed Sunday. Lipi Yapo, official. Dito pa lang sa Pilipinas, matutumba na nga at may mga nang-alalay na kay PRRD. So, Jolito Paloma, magnanakaw yung ama, ganon din ang anak, susunod ang mga apo. O sino bang tinutukoy mo, Jolito? Okay. Iklaro mo kasi marami tayong magnanakaw dito. Ha? Si ama, si Tambaluslos pa. Sulalain Torrenuevo. More power to Dr. Toto. Magaling magpaliwanag sa batas. Salamat po. William Manansala. Sana okay po si FPRRD. So, Violet Brown. Good
Good po, Dr. Kausing. So, meant good evening pala. Okay. So, ngayon, sila Lane Taronibo. Okay. Ganito po, ulitin ko lang. Mary Jane Andrade, hindi Grace ha. Kung Konbanwa sa mga taga-Japan na Pilipino. Ah, tapos Julito Paloma, Marcos sir, Marcos pala. Marami tayong magnanakaw dito, no? Yung iba maliit lang magnakaw, yung iba malaki. Si Tamalusas ang pinakamalaki, tsaka kasama si BBM. Okay, ganito po yun, ulitin ko lang. Noong bago magkasakit, ay na-diagnose po ng doktor ng ICC, si Duterte, na ulyanin na. So kapag ulyanin, hindi po siya pwedeng ililitisin. Kung hindi pwedeng ililitisin, ay dapat i-dismiss ang kaso. Pero bago ang kasunod na action, nag-utos po yung ICC na postpone mo na ang hearing. Tapos, itutuloy na lang yan kung sa susunod na pag-test, physical and medical test, kay Digong, kung mapapatunayan na gumaling niya siya, matutuloy ang trial. Pero kung mapatunayan pa rin ng doktor ng ICC na hindi na gumagaling, ayun, diretso na. Pero nung kahapon, ay natagpuan siyang ah, na-collapse, na walang malay sa sahig na sa ilalim lamang ng kanyang kama. Bakit nahulog ba sa kama? Malamang pwede. O pero sabi ni Inday sa kanyang report, ng reklamo, parang tinulak daw. So if that is the case, that is subject to, ano, what is important is, ito pakita natin, yung report. Mhm. Pero bago yung report, gusto ko lang ipakita muna yung twisting of facts na ginagawa ng palasyo. Nangyari sa kuwan pa, yung salita pa po ni Madam Claire Castro na siyang spokesman. Ipakita natin anong sinabi ba. Ito, ang title niyan is Twisting Facts. Ano ba yung twisting facts na yan? Ayan, ulitin natin. Okay. So, tanggalin na muna natin yan. Ito po yung twisting facts. Sa motion kasi ni Attorney Kaufman, nilagay niya sa kanyang motion na sa request nila na dalhin si Duterte sa isang bansa na kukup sa kanya ay sinadya na walang hindi kokontra ang gobyerno ng Pilipinas. Ang binasihan ni Attorney Kaufman sa pagsabi niya sa kanyang motion na hindi kokontra ang Pilipinas ay yung mismo yung press statement ni Attorney Claire Castro bilang spokeswoman ng President. Ang kanyang sinabi po ay ganito. Ang sinabi niya ay nakatagalog eh. Ito, tika muna. Dali lang.
Ito, nakita ko na. Ito kasi sinabi ni Attorney Kaufman na sinite niya ang salita ni official statement ni Attorney Claire Castro for the Malacanang, for the President. So ito po. Yan po yung motion. Palakihan natin. Public redacted version of defense notification. So sinabi ni Atty. Kaufman dito sa pinakahuli niya na pleading patungkol sa hiningi na payagan si Digong Duterte na dalhin sa isang bansa na gustong kukup-kup sa kanya. Tapos sinabi niya rito na mukhang hindi naman nag-object ang Philippine government. Basahin ko. This agreement, yung agreement na pag napakup-kup kay Duterte sa ibang bansa, is prepared by counsel, si counsel sa Tony Kaufman, in the full understanding. Sabi niya, in the full understanding that it will apply to any conditions for interim release and a possibility now contemplated without objection by the government of the Republic of the Philippines. So, pag sabi niya ganito, anong basihan niya? Ito. Ito yung statement ni Claire Castro. Ayan. Ang statement ni Claire Castro ay, kung basahin mo, nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbibiyahe. Siya referring to Sara Duterte. So kung yan ay good news po sa kanila at kung ano po magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahalaang Marcos Jr., Castro said in a press briefing. So her constant travels, kung sa English pa, have borne fruit. So if this is good news for them, then whatever the decision of the International Criminal Court, the government of President Ferdinand Marcos will accept it. Yan po ang sinulat ni Attorney Kaufman. Ngayon, kumontra si Attorney Claire Castro. Hindi daw niya sinabi yun. O ito basahin natin. Ano pag-intindi nun yun? Simple-simple, ibig sabihin, hindi sila kukontra. O ngayon, ano sinabi niya? Sinabi niya nga nagsisinungaling daw si Attorney Kaufman o si Duterte kasi abogado yung salita. So ito ang sinabi. Twisting facts daw. Sabi ni Atty. Castro, nagtitwist daw ng facts ang abogado ni Duterte. Sabi niya, Malacanang denied that the Marcos administration had taken a position on former President Rodrigo Duterte's request for interim release from the International Criminal Court after his lawyer cited Palace remarks in a filing before the tribunal. Communications Undersecretary Claire Castro said this after Duterte's counsel Nicolas Kaufman told the ICC pretrial chamber that the Philippine government had no objection to the possibility of Duterte being temporarily released to a third party. In a statement on Saturday, September 27, Castro said Kaufman has a record of misinterpreting. Ma-misinterpret mo pa ba yan? Ano ba bang ibig sabihin ng sinabi niya? Sabi niya, Attorney Kaufman appears to have mastered the art of twisting some facts. Oh, kayo ang mag-judge. Tinwist ba ang facts? Sa totoo lang. Na-twist ba ang facts? Na Vladimir De Leon, na-twist ba ang facts? Pinapalabas ni Attorney Claire Castro na si Attorney Kaufman ay nagsisinungaling. Ngayon, pagka ganito po, anong gagawin natin? Maybe we can just say that Attorney Claire Castro was not authorized by BBM in talking about that. But then because it was spoken already and it was used and relied on to 100% by Attorney Kaufman, then there was the big problem on the part of Attorney Claire Castro. Papagalitan siya ni BBM kung hindi niya pala talaga sinabi yun. Kanya-kanya lang yung kinikwento. Kaya ngayon nagtitwist siya ng facts. Siya ngayon nagtitwist ng facts na nagsisinungaling daw si Kaufman.
No, it was written in Tagalog na hindi mag-o-object, hindi kukontra ang Malacanang. Kung magdedesisyon ang ICC na ipasa sa ibang bansa, nakukupkup kay Duterte. Anong klase ito? You better do your job well, Ma'am Claire. Please be careful. Alam ko matalino ka, pero please lang, bago ka magsalita ng isang bagay, i-clear mo muna kay Clear. Ka-clear, i-clear mo muna kay BBM kung anong totoo ba talaga. Because this time, yung salita mo na hindi object ang Philippines, sinabi mo na walang sinabi. Pangit yun. So, tapos Lalaine Toranuevo, Jelito Paloma, William Manansala, Sara okay pa si PRRD, Violet Brown, tapos si GPO po official. Dito pa lang sa Pilipinas, matutumba na nga. Edgar Donacion, Dr. Toto, good morning. Julito Paloma, magnanakaw. Yung ama, okay. Mary Jane Andrade. Tapos, Asburn, legacy ni BBM patata. Pagtudas si Digong. Pagtudas kay Digong. Bernard Bangtibay. William Manansala. Bakit yung mga congressman di imbestigahan at marami sa kanila ang involved? Sabi ng matitinong politiko. Vladimir De Leon, Merry Christmas. So Merry Christmas. Ang advocacy ni Vladimir, Merry lang, Benvenido Riquetillo. Idol Dr. Toto, ibang level ang style ng pag-vlog mo. Mabuhay ka. Salamat po. Mercy Narvasa Suzuki. Gagayan si Claire Castro, hindi abogado. Pero walang alam sa batas. Kasi parang kapareho si Atty. Rene Cua, yung abogado na Gen Z. So yan po, be the judge. Kayo po ang judge. Tapos ito naman po yung pag-alala ni Sarah sa kanyang tatay. Ipakita natin. Yan si Sara Duterte. Sara Duterte says Dad Rodrigo found unconscious while in ICC detention. So Vice President Sara Duterte said her family received credible information that former President Rodrigo Duterte was found unconscious inside his room at the ICC. In a statement, Duterte said their family was not informed of the incident and that the former president had to undergo laboratory tests afterward. These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee security. So, ibig sabihin ni Sarah, kung gano'n nangyari, wala palang kakayahan ng ICC na mag-alaga ng katawan ng tao ng mga bilanggo. So she added the continued detention of former President Duterte under such troubling conditions is not only just inhumane, it amounts to punishment without having been convicted of any crime. The Vice President also criticized the ICC for its handling of her father's medical concerns, saying it could not immediately address what she ascribed as an easily treatable ingrown toenail and has persistently ignored the clear need for the 24-hour bedside caregiver. If the ICC is to remain true to its mandate as a court of justice, it cannot turn a blind eye to the health and wellness condition of FPRRD to deprive an elderly man abducted, denied his rights under the Philippine law, and subjected to surveillance disguised as welfare checks, a basic dignity and proper care is not justice. This is cruelty. So, big sabihin, marang hindi na daramdam pa rin nila yung pag-kidnap kay tatay niya at yung may surveillance cameras daw na kunwari welfare checks. Pero natumba naman ang tatay niya. So, ano ba ito? Parang lukuhan. Yun ang sinasabi nila. So, ngayon, be that as it may capacity naman ng ICC, pero natumba naman ang tatay niya. Magsabi. So, ano ba ito? Kung talaga bang may parang lukuhan. Hindi. Yun, remember na ang nagsabi po na may
sakit na pagkaulyanin si Duterte ay ang mismo doktor ng ICC. So, kaya wala ko po akong problema dito na theatrics. Sabi ni Dinky Rodriguez, theatrics lang daw yan. Hindi po yan theatrics, Dinky. So, better use the most restrained statement, Dinky Rodriguez, if you want to continue my respect for you. Actually, respetado kita, Dinky. Pero do not be go down to the gutter in making your comments. Chichin, credible information, but Chichatchin tsaka si Dinky, para kayong mga marites. Marami din kayo nagdududa kung talaga bang ulyanin o hindi. Eh sino ba nag-test sa kay Duterte? Doktor ng ICC. So ngayon, sino ba nagdala sa kay Duterte sa ospital para sa laboratory test? Eh di mga taga-ICC rin. So that's a lot of nonsense mga kinikwento ninyo. Galit lang kayo sa mga Duterte. You have no capability to respect the dignity of other persons. You have that obligation to pity those who are in illness. Hindi yung pagtawanan nyo pa. Nakita na tumba, pagtawanan nyo, parang ganun eh. So, iyan rin oh, nagpasarap ng tulog. Yan, ito, isa pa ito magkwento na. Mga walang, mga kwento na, na mga bastos na mga comment. Saldi Flores, yan, diyan din tayo papunta sa pagkatanda. Isipin mo na, mo na pagsabihan ka tuloy. Respetuhin mo yung pagtanda ng tao. Kahit na nakakulong yan. Tapos na yung nakaraan G. Agarado. Hindi mo rin, mabiblame ko talaga. Ibig sabihin po, walang magandang asal yan si Ian Rino, si Tis Caballero, si Chatchen, at saka si Dinky Rodriguez. Mga walang mudo, walang asal. Philippine Daddy, sa dito, tatanda kami na hindi nakukulong sa hag. O yan, okay lang yan, mga ganong salita. Nakasiguro ba kayo na hindi kayo magnanakaw? Siguro nagnakaw din kayo. Do not speak na patapos ha. Si Justin din. Pero ikaw, Chan DJ, tatanda kang wag mag-isa. Walang magpapalit ng diaper mo kasama ugali mo. Yun. Ang puntos dyan, dapat may caregiver. Mga 80 edad na gano'n na yan, nagdadiaper na yan eh. So Ronald De Jesus, Justin, sa bagay at least ikaw may dalawang friends na nakasama mo pagtanda. Saka sabi kay Justin. So, Decent Perfume, Saldi Flores, lahat tayo namamatay. Depende kung anong klaseng tao ka. Kung buhay ka pa, maitim ba budhi mo o puti budhi mo? So, need lang pala ng wake and bake. Ano pa ito, mga pinagbabanggit ni Frederick Soriano. Talking about nonsense again. Tapos, sino pa? Ayan rin, baka magkakulambo. Mga puro kayo, mga maritis na mga walang kwenta. Ronald Chong, ayan rin, pagod siguro. Maging practice naman sana natin na ng salita na disente para sa mga taong, mga may sakit. Kaya sinusundo ni Satanas. Maganda ba yung salita mo, Dario Pupanis? Nagdaan? Hindi naman ganun ang kaibigan ko si Atty. Pupanis magsalita. Napaka-desente. So, Mariam, ay pala nakukulambo siguro, lol, o iluil pa. So, may gagawa pa rito ng May mga gumagawa pa ng mga mimi ng mga ganito. So, ibig sabihin, pinapakita po natin yung immaturity natin. No wonder na kada eleksyon ay iba-ibang boto niyo kasi ganun pong inyong mentalidad. So anyway, hanggang dyan lang tayo at magandang umaga po. Ito naman si Squeezy. Nagising ka ba? Okay. Ay, nagising si Squeezy. Maria, kayong mga bastos sa tanda din kayo. Siyempre. Din and ban. Okay, so anyway, Manny Menjola, I think the DS need to bring back to
bring back home. Dapat, hindi lang man home, kahit sa tabi na lang merong caregiver. Especially 'pag tumanda ka, dapat may caregiver ka rin, 'di ba? Oh, 'yan ang kailangan natin, caregiver lang kahit hindi ilabas sa bilangguan, may caregiver lang sa loob. Merci Narbasa Sorsogi, nasaludo ako sa'yo Dr. Toto, matalino ka sa batas, alam mo ang tama at mali. Kaya sana makabalik ang titulo mo para maging abogado ka. Okay po. Okay? So hanggang diyan lang tayo, magiging decente lang tayo sa paggan. Maring galit tayo and learn how to be decent in words, in your words, even if you are angry. Ganun na po ang aking pakiusap. So, please like and share. Like at para kung dadami na po tayo, ay pwede na tayo nating agawin ang gobyerno. Magrevolusyon tayo sa YouTube. Pag marami na tayo, pwede natin agawin, magtatakbo ako presidente. Ang iba sa inyo, ayain ko tatakbo buo tayo ng partido. Kukunin natin ang bandera ng gobyerno, pagandahin natin, palitan natin ang sistema ng jury system ang Pilipinas. Lahat ng judge ay bawalan natin magdesisyon. Gano'n na lang. Pati mga ombudsman natin ay dapat ay tao na rin ang magdedesisyon. Okay? Magandang umaga po. Maraming salamat po. Valerie Serna. Okay. Makatang Tumboy, bakit po madaling araw live nyo? Hindi lang ako nakatulog pa. Matulog na lang ako. Okay? Maraming salamat po sa inyo.